pag-uwi sa Cubao, kadalasang bumubungad sa atin ay ang mga naggagandahang malls. Pero ang hindi alam ng marami, mayroong bahagi ang Cubao na hindi gaanong kagandahan. Tara, pasyalan natin ang tinatawag na depressed area ng Cubao. Nakakaalam na sa likod ng naggagandahang tanawing ito ng Cubao ay meron silang residential areas na hindi gaanong asensado. Maingay, at delikado. Ito ang bubog sa amin ng aming silipin ang kabilang mukha ng Cubao. Dito sa Garcia Street o mas kilala sa tawag na Cambridge, nasa likuran ng Mega Q-Mart, ilang residente ang nagsisiksikang nakatira sa gilid ng mismong kalsadang daanan ng maraming sasakyan. Sila yung mga tinatawag na rent-free without consent. Karamihan sa kanila ay galing pa ng iba't ibang probinsya na napadpad dito sa Maynila at nagtayo ng barong-barong sa bahaging ito ng Cubao. Sa kabila, asa tatay mo? Nandyan? Pwede ba namin makausap? Ang tirik at napakainit na araw, isang maputik na komunidad ang aming dinatnan. Ito rin ang mga pampubliko at pribadong bihikulo na nagdudulot ng ingay sa lugar. Pero para sa mga taga-Cambridge, ito ang normal na eksena ng kanilang buhay. Sanay na sila. Ika nga, bahagi na ito ng kanilang buhay. Nagkalat, takbuhan dito, takbuhan doon kahit delikado. Patuloy pa rin sa kanilang paglalaro. Hindi alintana ang nagdaraang mga sasakyan. Ang kanilang plague. Ground? Heto, ang tulay na naging saksi sa maraming pagbabago sa lugar. Hindi pa umano sementado ang kalsada sa bahaging ito ng Cubao, narito na ang tulay na ito. Wala pa rin gaanong mga naninirahan sa lugar, nakatayo na ang tulay sa Cambridge. Sira-sira ng karamihan sa mga bahay sa bahaging ito ng Cubao, hindi ito inalintana ng mga residente. Sa halip, masaya umano sila dito sa pinili nilang tirhan sa loob ng maraming taon. Isa si Aling Marina Pagaduan sa aming nakilala sa paglilibot sa depressed area na ito ng Cubao. 9 na taon na siyang nakatira sa bahaging ito ng Cubao at nasaksihan niya ang napakaraming pagbabago sa Cambridge. Unang-una, kahit na nasa squatter lang kami, squatter nga na tulingan, pero napakaganda na lugar para sa amin. Unang-una, pinakamalapit sa anumang bagay. Malapit sa Cubao, sa Farmers, malapit sa Nipa Q-Mart. Parang pinakamalapit, para siyang center ng Cubao eh. Able si Aling Marina na manirahan sa kanilang maliit na barong-barong, iba naman ang karanasang ibinahagi sa amin ni Aling Vina Vinaso, 48 years nang nasa lugar. Ayon sa kanya, sa loob ng maraming taong inilagi niya dito, hindi pa rin niya masabi ang pagkakaiba ng pamumuhay dahil hanggang sa ngayon, para sa kanya, mahirap pa rin sila. Ay, number 1, yung problema sa ngayon, itong panahon na to, pagpaaral ng mga anak, hindi makapag-aral sa sobrang hirap ng buhay. Gayunpaman, kahit hirap sa buhay, may maipagmamalaki si Aling Vina sa Cubao na kanilang tinitirhan. Ay, pagmamalaking number 1 dahil yung mga anak ko dito nagsipaglaki, at least nakapag-aral ng high school, may nag-aaral ng high school, may nakatapos man lang ng isa, yun lang. Iba naman ang pananaw ni Mang Elyong tungkol sa bagay na ito. 27 taon na siyang naninirahan sa Cubao, dating taga-Pandacan, pero mas piniling lumipat dito sa mas masikip na komunidad, na ayon sa kanya ay mas magaan ang buhay. Dati siyang nagtitinda ng mani, mais, fishball at tubo sa tulay ng Cambridge. Ngayon, pagtitinda naman ng singkamas at mangga ang kanyang pinagkakaabalahan. Para sa kanya, ang pagtira sa Cubao ay maituturing niyang kayamanan. Sa Cubao kasi, ang kinaganda rito, andi rito lahat. Malapit sa palengke, malapit sa mga mall, o kung ano mang rito, andi rito. Madali ang hanap buhay, madali ang pera. Nasa sayo lang kung magiging tamad ka naman dito. Ang totoo, hindi naman talaga sila taga rito.
Dayo lang sila dito sa Cubao, subalit piniling manatili hanggang sa kasalukuyan dito sa maliit na komunidad ng Ermine Garcia Street. Sa loob ng maraming panahon, napamahal na sa kanila ang lugar at hindi na nanaisin pang lumipat sa iba. Ano nga ba ang kaugalian ng mga taga-Cubao? Alam mo, ang kaugalian ng hindi na natin masasabi ng kundi in general yan eh. Dahil yung mga dating taga-Cubao dyan, pag sinabing ko Cubao, yung pati mga nakatira sa paligid, ang karamihan niyan mga bago na. Sapagkat nung araw ko, ikay nakatira dyan, para kang kawawa eh. Di ba? Siyempre, aalis sila. Ngayon, murang-mura pa ang lupa doon. Murang-mura pa ang lupa. Alam mo yung mga mayayaman, hindi ba ni mag-invest yan? Yun ang abilin nila. Kaya, wala kang makikita talagang permanenteng kaugalian ng mga tao dyan sapagkat naging melting pot na yan eh. Nanggaling na sa iba't ibang lugar ang mga tao dyan, may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanyang ugali. Bagamat mayroon pa rin natitira dyan. Nariyan ang mga mayayaman, nariyan ang alangang mayaman, alangang mahirap, at miski ang mga mahirap naman, mayroong ubod ng hirap dyan. Iba't ibang klaseng tao nasa Quezon City. Ano nga ba ang kultura dito sa Cubao? Alam mo, ang kultura ng parang melting pot na rin eh. Iba't ibang kultura. Dahil nagiging, lalo yung mismong Cubao proper na yon, yung Cubao proper na yon. Lahat ng klaseng tao. Iba't ibang klase ng tao yan. May kanya-kanyang kultura na yan. May kultura yung mga upper class dyan. Meron din kultura yung mga middle class dyan. Meron din kultura yung tinatawag na nasa pinakabababang antas ng lipunan natin. Masaya man o malungkot ang mga ibinahagi sa aming kwento ng ating mga kababayang taga-Cubao, iisa lang ang reaksyon ng mga kabataan. Masaya sila sa piling ng kanilang mga kalaro. Dati-rati sa Fiesta Carnival pa dumarayo ang marami sa mga batang ito, ngayon dito na lang sila sa tabi-tabi, malapit sa disgrasya. Tuloy lang sa paglalaro kahit batid ang posibilidad ng aksidenteng marami sa kanila ay nakaranas na. Buti na lang at nandyan si Manong na tindero ng mga beach balls. Nakatira sa bayan ng Antipolo, pero dito sa Cubao piniling maglako. Ayon sa kanya, sa Cubao mabili ang kanyang panindang beach balls na may iba't ibang klase. Sabi pa niya, hindi na lang pera ang usapan dito, kundi ang makapagbigay ng kaligayahan sa mga musmus pa, hindi batid ang hirap na dala ng buhay.